Mayong hapon sa tanan. Salamat kayong itong wala atong isang Domingo ni ana sila nakasimba na sila uban kanato. Salamat kayo. Gahapon nagapadayon atong trucks distribution. Nagtuo gani ko gamay ra tao sa Boulevard kay election god. Sige tagad-tagad ng mga tao nga kamangon. So daghan naman po gyapon. Magkatawa lang kami man Jik mo partner. Ang kauban na mo si Jok, si Jik, si Jed Burger Drive, si Bingbing, Koyog, si Bibi. Among istoryahan paghatag na mo dili para ni sa Ginoo ha, dili ni eleksyon. magkatawa lang sila. So, padayon ang atong trucks distribution. Ug pasalamat ta sa mga estudyante nato nga miya sila uban kanato, nanguli sila gikan sa ilahang pag-eskwela. O dili nato ni mahibalaan pila na lampod ka tuig. Mag-graduate tapos ni sila. Nawala ko na una ha. Wala lang talag huna-huna dire. Nanaanay ba doktora? Sayo lang ka? Kisa ko mag-huna-huna ako. Doktor naman nila sila dahil ay wala di lang ni mo huna-hunaon ba kay ako dili maka-imagine magkukuana kay gamay pagkuna sa una kusog kay mo tabi na mga memory verse dito pa mi sa kuan dito pa mi sa kaning tuburan. Unya sayunan ka maghuna-huna lang ta. Uy, na doktora laman. Ay wala po ni sila kaning mga estudyante. Wala matingala na lang ta. Uy, mao na day ni siya. Unya ang pastor natigulang. Naputi na ang buhok. So, salamat na sa ato mga estudyante ni sila uban kanato og pasalamat gyud ta sa matag usa. Sa matag usa nga niya karong kahaponon. Salamat kayo. So, manindog ta atong basahon lang na sa atong screen. Duha ni ka apila ka bersikulo ni mura og tulo siguro ni o pito baka. Sige lang anyway. 2 Timothy chapter 1 to 7 man siguro ni. Okay na mo? Okay. Ako'y basa ng verse 1, kamo sa verse 2. Kamo le basa ni tanan verse 1, ready, read. Verse 2 go. Verse 3 go. Verse 4 go. Verse 5 go. Verse 6 go. Verse 7 go. Di ba po ta, mahal mo langit noon, buhi ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa nahimo gapong adlaw. Salamat kay sa matag usang niya karon kahaponon o among ipasalamatan ikaw amahan sa imong presensya, sa wisdom imong gihatag sa among Sunday school teacher, sa awit sa choir, andam among kasing-kasing pagpaminaw sa imong pulong o among ipasalamatan ikaw amahan sa imong kaayo diri kanamo Ginoo. Grasya, kaluoy, kalinaw sa mga nahon bisan among kalipay. Salamat kay Ginoo. Amahan mo langit noon nga kahaponon
tagay gahom ang imong pulong, kini imong ulipon, magahatag sa mensahe, tagay isusulti, abuga ang mga evil spirits amahan, pinagi sa dugo ni Jesus Christ, ug tabuni kami Ginoo sa bilin ni mong dugo amahan. Dios nga langit nun, among gipasalamatan pud ikaw, ang among pianist, bisan kini among streaming Ginoo, ug among ipangamoyo nga kaning streaming nato sa ato mensahe Lord diha sa YouTube na untay makaalinggat anayamahan, makasabot ug makabaton og kinabuhing walay katapusan. Mahal mo langit nun among ipangamoyo among mga kaigsoon na naas kaluyahon ikaw maghatag nilag kabtik sa ilang palawas. Kinamong pagampo pangaliw po kani mamahan gisalig naman tanan Jesus Christ among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, lingkod ta. Kani atong gibasa sulat ni Pablo ngadto ni Timothy. Ikaduha ni niya sulat kay si kan Timothy man. Yon diri si Pablo usa ka apostol ni Hesukristo. Pinaagis kabubuton sa Dios. Sumala sa saad sa kinabuhi nga anaa ni Kristo Jesus. Ngadto ni Timoteo akong minahal nga hinigugmang anak. Naam gyapon ni sa atong istadihan karon sa 1 Timothy. So, ingon dire, grasya, kaluoy ug kalinaw gikan sa Dios ang amahan og ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Verse 3. Ako nagpasalamat sa Dios kang kinsa ako nag-alagad gikan sa akong katigulangan uban sa putli nga konsensya nga sa walay hunong ako adunay paghinumdum kanimo diha sa akong mga pagampo sa gabii ug adlaw. Verse 4. Nga nagatinguha sa hilabihan sa pagpakikita kanimo. Ingon nga manggihuna-hunaon sa imong mga luha aron ako mapuno sa kalipay. Verse 5. Ingon diri, sa diha nga akong pagahinumduman ang walay pagpakaaron ingnon nga pagtuo nga ana kanimo nga mipuyo pag-una diha sa imong babaeng apuhan nga si Luisa ug sa imong inahan nga si Eunice ug ako nagasalig nga ana usab kini kanimo. Mo niya siya. Verse 6. Tungod nini ako nagpahinumdum kanimo nga imong gabiton ang gasa sa Dios nga ana kanimo pinaagi sa pagpandong sa akong mga kamot kay ang Dios wala mihatag kanato sa espiritu sa kahadlok apan sa gahom ug sa gugma ug sa maayong panghula-hula. So ato mensahe karon naguluhan ni siya og the marks of a godly mother. The marks ang mga marka. Marks ug gikuhaan mi nato definition dito gyud sa dictionary sa 1828 dictionary. It is something that sets apart an individual from others of the same kind. Muna ang marks. So ato mensahe ang mga marka sa Diyos nun nga mga inahan. Now ako lang ning i-advance ninyo ang akong istorya ninyo. 10 points na nga message. Now, katong mga inahan na, it is possible nga kaning 10 points wala pa kaini makahimo. So ang akong i-advance nimo nga information kung wala pa gusto ka mo start, then you can start, then magpadayon. So, kung dunay points aning medyo gamay pag imong nahimo, you can improve. Kadtong mga mahimo pang inahan, at least doon na kay background. Doon na background, yung ani dahil ning godly mother, yung ani dahil ni. So, pag minyo nimo pag inahan ka, at least na kay mga kay background sa imong pagkainahan. Kamong mga lalaki, maminyo man pud mo, madugay,
ang inyong buhaton, timalaan ninyo nga message, kay aron nga kung naana kay asawa, nalpo kay mo asawa, himo na inahan, maisultihan po di mo nga ingon anay, biya po yun ang ingon anay nga ang godly mother. Ingon ana ba? So, mensahe ni sa tanan. Okay. Mothers are important not only to the family but to society as well. So kani mga inahan importante kay no dili lang sa pamilya. Importante kay ni sa atong katilingban. Tungod kay kung ang atong mga inahan bulyagon kayo, ang atong katilingban mahimo sa bulyagon. Problema sa natong gobyerno. So, regardless of any challenges you may have faced in your relationship with your mother while you were growing up, kaning mga mother gihatag ni diha kaninyo sa Dios o duna ni siya essential role sa inyong kinabuhi. So, even in Scripture, makita nato nga tanan klase nga mga inahan o kadaghanan daghan kay kanila nga nagpadayag og valuable kayong mga marka sa pagka-Diyoson. Timothy had a godly mother. Ato nabasa kaniha. Doon na po siya godly grandmother. O kani silang duha, dako kayo ang influence ngadto kaniya nga si Timothy ning sunod sa ilahang mga lakang sa ilang pagtuo. Mao na ang kinabuhi, ang lahimong kinabuhi ni Timothy. Now, mao na ito mensahe. When the Apostle Paul wrote to encourage Timothy, itong iyang gisulatan si Timothy aron badasig siya ba? Samtang si Timothy na nangulo atong simbahan sa Ephesus, yang gihulagway ang pagtuo ni Timothy nga yang nasunod niini nga paagi. 2 Timothy chapter 1:5. Kamoy basa na lang, utrohan na nagbasa. Ready, read. So ingon si Paul giingnan niya si Timothy sa diha nga akong pagahinumduman ang walay pagpakaaron ingnon nga pagtuo nga ana kanimo nga may puyo pag-una diha sa imong babaeng apuhan nga si Luisa ug sa imong inahan nga si Eunice ug ako nagasalig nga ana usab kini kanimo. So mao na ang kahibalo ni Timothy didto na sa iyahang lula o sa iyahang inahan ang iyahang pagtuo diha sa Ginoo. So, mao na itong mensahe, the marks of a godly mother. Ang mga inahan, doon na ni sila'y nagkadaiyang mga characteristics, nagkadaiyang mga marka. Ang uban ani gibase sa ilahang external beauty, ilang mga kanyag. Ang uban ani giila sila sa ilang mga bahandi. Ang uban ani sa ilang mga nahimo, sa ilang mga accomplishments. But the most important quality of a mother is godliness. Mao gani pinaka-importante. So, dili buot nako ipasabot nga perfect nato inahan. This does not mean perfection, but she has a quality that serves as an important model for her children. So, wala may babae siguro nga will
completely express every single one of these characteristics nga akong sulti kaniyo. But the ideal godly mother is one who is growing in all these ways. Mauna akong gisulti ganiha. Nga kaning mga points sa nini posible nga wala pa mo ani pero you can start then improve. Ang uban dili pa kayo mo nag-practice ani nga point pero you can improve yourself. So mauna akong balikon ha. No women will completely express every single one of these characteristics of these marks, but the ideal godly mother is one who is growing in all these ways. Okay. Number 1. A godly mother prays and reads the Word of God. So simple na kayo na siya. Ang Diyos nun ngayon nag-ampo siya, magbasa siya sa pulong sa Diyos. So, kaning pagbasa ani, kaning pag-ampo o pagbasa, dili ni siya kanang occasional practice. Kana bang ganahan ka, o maampo ka, then basang Bible. Hindi ka ganahan, di po. Ang bot na pasabot ani, this is not an occasional practice, but has become the habit of her life. Mahimo mga habit sa iyang kinabuhi. So, kaning mother believes in Scripture and knows its instructions nga makatabang kaniya tungod kay aron siya mahimong maayong asawa o maayong inahan. Ang kamatulan ani, prayer and Bible reading affect every area of her life. Makaapektar man yun siya. Pag-ampo o ang pagbasa sa Dios makaapektar na sa iyang kinabuhi. Unsaon niya pag sanina? Unsaon niya pag sanina? Unsaon niya pag-handle sa iyang kaugalingon? Sa iyahang mga trabaho? Sa iyahang way of conversation? Sa kinaiya? So, ang mahitabuan ni siya, ang gihimo ana nga inahan, rooted in the Word of God. Gipagamot gikan sa pulong sa Ginoo. Og ang iyang mga anak-anak, very possible nga mahimo pong reflection ana sa iyang gihimo. Mauna ang possible nga mahitabo. Number 2, she is a mother who has learned to trust God for every need. Siya ang usa ka inahan kinsa makat-on siya pagsalig sa Ginoo sa matag kinahanglanon niya. Tungod kay kani siya nga inahan nagampo, tungod kay kini siya nga inahan nagbasa sa pulong sa Dios, iyahang gitagaan o pagtagad ang scripture na malandong siya sa pulong sa Dios, kani siya nga inahan nahibalo ni siya o misalig yun ni siya sa mga saad sa Dios. So, she is confident that He will meet her needs. Confident siya nga ang Ginoo matagbo ang iyang mga kinahanglanon, whether physical, whether material, or bisan iyang emosyon. So, instead of focusing on what she lacks, imbes mag-focus siya sa unsay kulang niya, makaistorya siya sa sufficiency sa Ginoo sa iyang kinabuhi o magpasalamat siya bisan pag giprovidean siya gamay, giprovidean siya sa Ginoo dagko sa tanang panahon, unsay gisangkap sa Ginoo niya, pasalamatan niya. So she is a mother who has learned to trust God for every need. Number 3, a godly mother is generous. Ang godly mother, generous. Bisan pag sa panahon nga gamay ra iyang ma-share, she willingly offers it to others. Sometimes, ang iyang generosity moabot na in the form of encouragement. Her desire is to offer words
that build others rather than tear them down. So, ang yang tinguha mao nang mag-offer siya mga pulo nga malig-on ang ubang tao kaysa dauton niya. Kaysa dauton niya. So, her example of generosity toward her family as well to others sets a pattern to her children to follow in her footsteps. So, mao niya ang kasagaran mahitabo. So, generosity niya sa iyang pamilya o sa ngadto sa uban, mao niya makita sa iyang mga anak, ang iyang mga anak pod musunod pod sa mga lakang ani iyahang ilahan. Number 4, she is obedient to God. She is obedient to God. O kita nahibalo man ta nga obedience honors God. Kung basin og tanong ta sa Ginoo, mapasidunggan gyud nato ang Dios. And is also profitable for her as well as for her children and husband. So she is obedient to God. So she understands kini nga inahan na nakasabot siya nga kani siya misunod siya sa all-powerful God, omniscient God, and loving God, diin kaning Dios nga all-powerful, omniscient, loving God, maone iyang gisaligan. Her goal is to obey the Lord and live the consequences to Him. Muna atong gibasa diri sa Sunday School. So ang goal niya, musunod lang siya sa Ginoo, then iyahan na gisalig sa Ginoo kung unsa may mahitabo. So, there is no need to worry. Dili am kinahanglang mabalaka pa siya, tungod kay nahibalo siya nga ang Ginoo nga yang gituhuan can handle any situation. She brings all her cares and concerns to God and leaves them in God's capable hands. So, even when the issues are serious, she can sleep without being troubled by anxious thoughts. A godly mother who trusts and obeys God gives her home an atmosphere of freedom, atmosphere of welcome, and atmosphere of love. Because she is not stressed by worry. Dili man siya maluya sa tungod kay nabalaka siya. Even difficulties at home cannot disrupt an peaceful atmosphere for long. So bisan mga kalisdanan des panimalay, dili na siya makadisrupt sa kalinaw sa atmosphere diha sa iya panimalay. So number 4, that is number 4. She is obedient to God. Number 5. A mother who is godly is forgiving. A mother who is godly is forgiving. So, kaning forgiving na hibalota nga essential kay no kinahanglanon kay ni for every believer of Jesus Christ. And kaning forgiving klaro kayo ni nga gitudlo gini sa pulong sa Dios. Ingon ani ba, those who refuse to forgive live in stress. Kana bang naay nakasala nimo den mo refuse ka nga pagpasaylo nila? Abi nimo kita biya na stress ana na siya. Then naa na to ang tension. Dayon, kung naa ng stress, naa ng tension sa atong kasing-kasing, maupo na mo overflow sa panimalay. Forgiveness is a vital part of family life because the close relationships inevitably dunay panahon nga mo resulta nag misunderstanding and conflict. Dili na malikayan. However, labi na ka nang magpuyo tao murag lisod kay sabton, naamay gyud tao nga lisod sabton ba. Abi nimo no,
even that person is no excuse for having an unforgiving spirit. Ato isa gyapon ng sabton siya. So, nahibalo ta nga kung makapasaylo ta, makarestore na sa kalinaw, o makakuha na sa stress, makakuha na sa tension diha sa panimalay. Dugang pa, all believers are told in Ephesians 4:32. Kamoy basa ng Ephesians 4:32. Ready, read. So kung balik ko na, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Number 6, a godly mother has an attitude of persistence. Persistence ba? Ako na illustrate niya. When something needs to be accomplished, a godly mother knows what is required and keeps working until it is finished. That is persistence. Now, instead of waiting for someone else to do it, kaning mother jumps in to complete the task. Persistence applies to relationship as well as in work. It is easy to stop communicating or walk away from difficulties in a relationship, but a godly woman does not give up. So kung di ka mo give up, meaning you are persistent. So kaninga godly mother keeps on loving even when things are not going as she desires. So instead of giving in to discouragement, she turns to God in prayer, asking God for a pure heart and a forgiving spirit. So, mao niya ang illustration. A mother of a young child is an example of persistence. Alawa, bisan pag pila ka panahon nga bubangon ning inahan sa tunga-tungas gabi aron pag-amuma sa iyang anak, iya ginabuhaton. Ato ako meses, ma-observe gito nako kay dugay man puto siya wa na ko patrabaho si Jed, isa pa si Jed na dako-dako na is mo reklamo naman siya nga trabaho na lang pugkugod. Kay duha kabog eligibility ato, local ug national. So naka-witness ko niya sa iyahang pag-amuma sa among mga anak. Magabi tungang gabi nagpatutoy man to. Hinoon kaning magpatutoy hayahay ragod hinoong ni magpatutoy sa kaning magkuha gatas kanang battlefield. Kay sahay kato sa takilid raman. Dahil mutotoy ng bata. Pero magmatag yun na siya. Sa kapilan lang mata magabi naghilak, matag yun na siya. Ingon ana ang persistence sa inahan. So, God has placed within the heart of a mother a willingness to do whatever her child needs. And a godly mother faces life's demands without forcing, dili na siya masuko, dili magnag, dili magbagulbol, dili niya i-compare lang iyang kaugalingon nga tus uban nga hitabo sa uban. Kaning ang godly mother, she is determined to be the person God wants her to be. So mao nang illustration sa persistence nato nga kaning inahan sa usa ka bata. Number 7. A godly mother is a servant. A godly mother is a servant. This is a quality we should all have. Kung mahimo,
Mao na yung quality nga kita tanan laan ini as follower of Jesus Christ. Because nahibalota God was a servant. A mother with a servant attitude does not live for herself, but for others. She serves her family in a variety of ways, remembering that she is following in Christ's footsteps. She does not seek a reward or serve only when it is convenient or when she feels like it. She understands that in serving her family, she is serving the Lord. So, muna, godly mother is a servant. Number 8, she lives an orderly life. She lives an orderly life. For family life to run smoothly, doon na mag-yun siya dapat organisasyon sa balay. Doon na organisasyon. Labi na kung ang mga anak nato na eskwela. Tungod kay naay mga schedules nga kinahanglan atong himuon, doon ay mga trabaho po atong kumpletohon. Kay kung walay order diha sa pamilya, there is confusion. There is confusion, there is frustration, there is anxiety, and there is tension and stress. Furthermore, an orderly life is something children need to learn in order to function well pag abot nila kung ma-adult po sila. So, mahinumdum lang ko pagtuon ako ano yung mensahe kami sa amo dito sa Kagmay Pami na ay mangahoy dahil na ay kaya may istop-istop sa una. Wala may mga gasol. Mangahoy at sa katunggan dahil magsagob. Layo pa mong sagubanan, 1 kilometrong tunga. Dahil na ay magluto, na ay manghugas plato. Ganun na ba? Kahinomdom lang ko nga. Nangutana sila na ako, nga nung daw ko mapolitiko. Kaya politiko man akong igsoon. Ikaw abin mo, akong papa, akong amahan, politiko man to. Kada election adto, sa before election, dili na ko mamulitika, oy, kay hago kayo, nga gasto pag kwarta. Pag abot sa politika, kay kagaw ng politika god, politika gyapon. Abin mo, ang amon trabaho, katong sunod nako nga baye, di ka sa buntag, paingon sa gabi, hugas plato. Puti di ka na nga on dito eh. Kagay mga on sa balay. Bisa karon madto ka. Abi nimo, ang nangaon kani adto sa among panahon nga sige mighugas plato, maora gyapon ang nangaon karon. Maora gyapon kaliwata. Maora gyapon. Pastil lang. Ikaw na, abi nimo, samtang naghugas mig plato sa una niya, ang ihugas sa plato sa una, wa may tubig ka ng pusit bitaw. Karon na may pusit. Sa una, sag-upon pag yun na mo ng tubig para ihugas plato. So ang plato na tagsara ihugas, ito di bitaw kita kaon. Basta. Bitaw, tagsara ka namang kalas ko kay tubig. Kalas kay tubig, hugas na, pag human na, olimpyo na na ay. Katawan na bitaw. Tawalan kayo. Muna nga, wak ko mapolitiko yun. Kay, sige yung paghugas na nanong, so, eskwila kita, kay paita, ditag eskwila, sige itag hugas plato. So, mauna nga yung ko, mauna hindi, wak ko na politiko. So, ako isoon, wak naman sila ka-experience, muna, politiko sila. So, without order in the family, there is confusion, there is frustration, there is anxiety, there is tension and stress. Furthermore, an ordered life is something children need to learn in order to function well pag abot na nila nga sila na po'y ma-adult. Sila na po'y ma-adult. That is why it is so important to model it at home. Makita na nila. Because children, kani mga bata, ang tendency na siya is to pick up attitudes and habits from their parents. So,
they need kaning mga bata, they need to develop marks or characteristics that will build and enrich their lives. So, number 9, may na lang, isa lalay ko lang. A godly mother is an encourager. Kailangan mudasig ka ba? So, kay kaning mga bata, kinahanglan gani ni siya i-encourage sa mga ginikanan. Aron makapil po sila nga valued sila o gihigugma sila. Mo na akong masulti bitaw ninyo kani silang early, si Jimbot o si Jejed. Sa gagmay paniniya, ako gyud gitudluan unsa ang pagpangulitaw. Kung kamo gani no mangulitaw mo madto mamisita mo, permiro gyud ana mangayo gyud mo katahuran. Katahuran mo mga gabi ba, mayong udto na siya dayon. Ayaw lingkod dayon. Og mayon sa lingkod na isa pa mo lingkod. Dayon kung maglingkod na mo, di mo magsandig-sandig, mo hari dito tumbalay. Alam bitaw di ingon ana man kay katong imong ipamisita na ginikanan na to. Nawambya na siya nag-observe. Do mag-istorya ka na tanawan ng ginikanan, di ba ganahan ka na nimo. Ganahan ka nimo. So, tudluan gina. Tudluan gina kana mga bata na mga kuan kanis jik-jik. Ako po din tudluan og makakuha na ni kay aron makahibalo siya unsay sakto pamatasan ba. Abi nimo kung ingon ana ang imong kinaiya sa imong pangulitawan, katong imong pangulitawan di pa mosugot nimo, ang ginikanan mingon nasugtan na. Wala may tabo so. Palingkoron gyud. Lingkod ba na? O sige, magunanin. Si Early God kay magkatawa. Wala na si Early. So, tudluan na sila early in this life. Kay aron makaton sila o pagdako na nila, then maibal na sila. So, ang importante ani, dasigon kay dato. Dasigon nato atong anak. Sometimes, this takes the form of challenging them to persevere and do their best. So, muna ang katapusan. A godly mother loves unconditionally. Why condition? So, her love is not conditionally based on the behavior of her children or husband, but is given without reservation. So by her example, iya na gidemonstrate ngadto sa iyang mga anak, giunsa niya paghigugma ang iyang mga anak at all times. So, a godly mother loves unconditionally. So mao niya atong challenge sa matag usa. If you were blessed with a godly mother, what qualities do you admire in her? Kamo rin tubag ana. How has she shaped who you are today? Number 2, if you are a parent, what godly character traits do you want to develop in your own life and model for your children? So 10 points man to, kamo na mahinumdum atom nindog ta mag-ampot ha. Mahal na malangit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat kayo sa imong pagdala sa matag usa karong kahaponon. Salamat sa imong pulong, salamat sa mensahe nimo. O akong ipangamuyo kanimo Ginoo nga kini mensahe ipalugdang ni kasing-kasing sa matag usa. Importante kayo ang mga inahan, Lord. Dili lang sa pamilya, importante ni sila bisan sa katilingban. Mahal mo langit nun, among ipangamuyo kanimo Ginoo nga ikaw magauban gyud sa matag usa, panalangin ni sila. Ako hangyon ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar, then talk to the Lord. Na apay mga points adto nga wala pa mo, you can start and you can develop yourself. Amahan naman langit noon, buhay ng mga Diyos. Salamat kayo. Nini kahaponon, kung kamahan ang imong mga anak, Lord, anaa sa ilang sa tagsa kalingkuranan.
wala ko kahibalo sa unsay ilang tingwa silang kasing-kasing, apan nahibalo ko Ginoo nga ikaw nabasa nimo ang tinguha sa ilang kasing-kasing. Ang ako lang Ginoo ipangamuyo nga ikaw nga mong Dios labing kamhanan magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa amahan. Kaduha, akong ipangamuyo kanimo nga ikaw nga mong Dios maghimo sa imong nawong nga magsidlak nga sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nganha sa matag usa. Katulo amahan, ako nangamuyo nga ikaw nga mong Ginoo nga makagagahom sa tanan. Magmaya ang imong panagway nganha sa matag usa ug mohatag sa matag usa og kalinaw. Amahan mo langit no ning katapusan mga adlaw Lord. Lig-una Ginoo ang among pagtuo diha kanimo nga sa kanunay kami mag-ambahan sa pagdaig kanimo, paghatag nimo pasidungog amahan. Kini among pagampo, pangaliw po kanimo ang tanan ini amo nagisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluluwas. Amen. Okay? Okay, salamat sa mensahe kabahin sa mainahan. Amen. Sa una ba na nakahinamdom ko kay pag humay na ko board exam, gitaparan magito ko sa kumama, no? Ana siya nga saman lisod. Kung nga lisod good ma. Siya nga take lang po balik good. Ano lagi mang pero murag di na mo ganan mo take. Ana siya nga then sa may plano nimo. Kung mamuhi na lang kog baboy. Ana rin siya nga, oh sige, mamuhi kag baboy. Sige, ay kabala ka. Ito pagka mag-board exam. Naana dihang tangkal sa baboy. Hanto doon, wala pag nasudlan ng baboy. No? Salamat atong lesson. Tinuod yun na ang godly mother, they are great source of encouragement. Amen? Kayo karon alas to pagtapos, ako ngayon na matago sa let us all rise. We're going to sing Faith is the Victory. Amen? Once again, daghan kayong salamat sa matagosay. Amen? Okay, first stanza. Ready, sing. Encamp along the hills of light, you Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall build the glowing skies. Against the foe in veils below, let all our strength be heard. Faith is the victory we know that overcomes the world. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Verse 2. His banner over us, His love, our sword, the word of God. We drive the road, the saints above, with shouts of triumph trod. By faith they're like a whirlwind spread, sweep on our every field. The faith by which they conquer death is still our shining shield. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Verse 4. To him that overcomes the foot, white raiment shall be given. Before the angels he shall know his name confessed in heaven. Then onward from the hills of light, our hearts with love aflame, we vanquish all the hosts of night. In Jesus' conquering name, faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. Okay, after the service, atong hangyoon totong mga inahan, no? Nga palihog lang, sudlito yung mga vase. At ito atong table, no? Na ito ang para ibutang sa itong vase. Amen? Once again, daghang salamat sa matagusa. And please do vote wisely tomorrow. Amen? Alang sa itong pagtapos, akong hangyoon si Brother Alvin, alang sa paghampo.
Let's pray. Most gracious and heavenly Father, Lord, amo ikaw ginapasalamatan sa kadaugan nga imong gihatag karon sa amuan ing takna sa among kapanimbahon, Ginoo. Salamat sa pribilehiyo ang imong gihatag nga makasimba kami sa espiritu ug kamatuoran. Salamat sa presensya sa matag usa nga imong mingidala diri sa imong balay alampuanan, Ginoo. Ginoo, hinaut-unta nga ang katong among nadungog matisok sa among tagsa-tagsa kasing-kasing ug mamahimo na mong giya, Ginoo, sa among tagsa-tagsa ka pagkinabuhi. Ginoo, akong pagampo nga imo sa kami hatagan og kusog og wisdom, Ginoo, samtang kami nagabuhat sa among mga tagsa-tagsa ka mga trabaho, Ginoo. Ginoo, tomorrow is election day. Our prayer, Ginoo, nga hinaut-unta tagan mo kami og honest, orderly and peaceful election, Ginoo. Iiway, Ginoo, ang matag usa, Ginoo, gikan sa mga kasamok ug uban pang mga kakulian, Ginoo. Among pagampo, Ginoo, that you will give us a leader that's righteous, Ginoo, nga gikan gyud sa imong kasing-kasing. Kini, Ginoo, ginaampo namo, ginasalig ang tanan sa kanhi Jesus. Amen.